Ang mga pangunahing tauhan, lugar, at kung ano paman ay aking binago upang maitago ang tunay na pagkakilanlan ng ating letter sender. Marahil may mga pangalan, lugar, at mga pangyayari na nagkataon lamang. Bago natin simulan ang kwento, una sa lahat, nais kong batiin ng Happy Mother's Day sa lahat ng magigiting na ina at sa mga nagpapakaina, sa mga anak, kapatid, at kapamilya. Simulan natin sa kwentong ito na pinamagatang Stuck with Mr. Sit All Day. Ako si Nympha, 33 taong gulang. Lumaki sa pamilyang konserbatibo. May asawa na ang pangalan ay Gary. 15 taon na kaming nagsasama. May 2 anak na lalaki. Sa kasalukuyan, ang panganay ko ay 11 taong gulang at ang aking bunso ay 6 na taong gulang. Noong 2013, sa Pampanga, kami nanirahan. Ako lang ang may trabaho noon. Kasama ko ang kapatid kong single mom at may baby. Uli lang lubos kaming magkapatid. Si Gary? Wala. Tambay. Lagi lang nakahiga, cellphone ng cellphone. Noong 2014, nabuntis ako pero tinamaan pa ng appendicitis. Kahit may iniindang sakit, nagtatrabaho pa rin ako. Nagkatrabaho naman si Gary saglit bilang tindero sa bakery. Pero nung nanganak na ako, ayun na naman siya. Walang trabaho. Wala rin kaming gatas. Wala kaming pagkain. Naririnig ko ang iyak ng anak ko. Gutom na kaming mag-ina. Pero walan kaming makain at wala din ako maipasuso sa anak ko. Wala akong malapitan. Tanging ang tubig, gripo na lang ang iniinom ko upang maibsan ang aking kagutuman. Hanggang isang araw, lumapit ako sa landlady nang hingi ng noodles. Tumulo ang luha ko sa hiya. Pero wala akong magawa. Buti na lang dumalaw ang kapatid ko. May gatas siyang dala, may pagkain. Doon ako nakahinga ng malalim. Kahit papaano, naibsan ang aming gutom, tumawag ako sa biyenan ko. Sa awa ng Diyos, tinulungan kaming makabalik ng probinsya. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Nang dumating ang bunso ko, ganun pa rin si Gary. Dakilang tamad, walang ambag. Ako ang kumakayod, ako ang nagsasakripisyo. Umabot pa sa puntong, natuto akong makipag-inuman para lang may makain kami. Pulutan ang naging ulam naming mag-iina. Hanggang sa natuto akong magtrabaho sa bagsakan ng gulay. Doon ko nahanap ang lakas. Doon ko napatunayang kaya ko. Hindi na kami muling nagutom mula noon. Pero Kuya Nexon, hanggang ngayon, andito pa rin si Mr. Sit All Day. Wala pa ring pagbabago. Ako itong kayod kalabaw. Siya, panay upot cellphone. Alam kong kaya ko namang buhayin ang mga anak ko mag-isa. Pero naiisip ko palagi, ayokong maranasan ng mga anak ko ang pagiging ulila sa ama. Gaya namin ng kapatid ko. Pero, hanggang kailan? Pagod na ako, Kuya Nexon. Hindi ko na alam kung dapat ko pa bang pakisamahan ang asawa kong si Gary. Sobrang pagod na ako sa kanya, Kuya Nexon. Ano ba ang dapat kong gawin? Sa bawat babaeng lumalaban mag-isa, sana balang araw, makita natin ang hustisya at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Nexon's Diary. Maari din kayong mag-iwan ng komento sa ibaba upang mabigyan natin ng magandang payo ang ating letter sender. At maari din kayong magbahagi ng inyong kwento. Mag-send lamang ng liham sa aking email address na nexon.secret.files@gmail.com.